ganda ng hostel type na to. Ayan, as you can see, may mga upuan dyan. Ang ganda mag-picture dito. So, doon pala sa likod may highway. 21, okay na ako dyan. O, diba, if ever, kung gusto niyo ng cheap price, at ang ganda guys, like literal. Hello guys! I'm back again with another video. So another video, another topic tayo. Ngayon, at ang topic natin for today's video is i-share ko sa inyo ang budget hotel ko dito sa Siem Reap, Cambodia. And guys, alam nyo, nag-research ako online kung saan maganda mag-check-in dito sa area na to. At alam nyo, ito yung nakita ko. Itong lifestyle hotel na to, actually hostel nga siya eh. So ayun yung pangalan, Twist Lifestyle Hostel. And alam nyo, ang ganda guys. Budget to budget to talaga. Pero hindi siya mukhang budget. Kapag ka nag-research kayo sa mga blogs, like yung blogs sa mga article isa ito sa makikita nyo. And hindi siya yung tipong luxurious. Pero ganun yung binibigay niya guys. Tignan nyo. Ayun, ang ganda no. So, pagpasok dyan is ito. Ang makikita nyo, yan. Napakaganda guys. Like ito pala mismo ang ganda oh. Ang ganda. Actually, hindi ko nga sure kung restaurant. Restaurant. So, open. Then, cafe yan. Tapos, merong mga ganitong area, oh. Merong mga upuan dyan. So, ngayon, ay pumanik na tayo. And bago ko sabihin yung pagpanik at yung mga ibang mga ginawa ko, is papakita ko na muna sa inyo yung ating time nung nag-check-in tayo kanina. Okay? Okay guys, so ngayon mag-check-in na tayo dito. Andito tayo ngayon sa mismong front desk nila. And ayan yung itsura ng front desk. Ayan. So, ayan, tignan naman sila airport bus. Ay, may pa airport bus pala. Wow. So, check ko nga yan mamaya. Ayan. May breakfast menu. Tapos may mga private tour by tuk-tuk. Ayun yung presyo. Ayan, cost nyo na lang if ever ha. Kung gusto nyo. Tapos, ayun yung mga room information. Check-in time is 14:00. Check-out time is 12 noon. Okay? So, tignan nyo oh. Napakaganda dito sa lobby. Actually, hostel talaga to. Pero, private type. Parang hindi siya ganun ka ingay. Ito usually pagka-hostel maingay. Ito, ang ganda. Walang katao-tao. Ganyan. Mamaya i-room tour ko kayo na mas detalyado. Guys, so mag-check-in na ako. At ngayon, payment dito sa property. Okay na? Ayan. Kasi may option kasi na mga may free cancellation, ganyan. Kung ano gusto nyo, kung magbabayad kayong prepayment. Yung akin, pay at the property. Diba? Para mas okay and secure. Okay, so yun ang ating ganap kanina. So ngayon, tara na. Ayan, as you can see, may mga upuan dyan. Ang ganda mag-picture dito. So, pumunta na tayo sa floor natin. Floor tayo, guys. Tara. Okay. Yung elevator dito, hindi yung parang sa elevator ng ibang mga hotel o hostel na, ayan, ano siya? Tawag dito, wala nang tatap-tapa na gano'n. And alam nyo, though, na-realize ko, kaya siya tinawag na hostel kasi may mga bunk bed talaga dito. Kaya lang kasi ako yung premium room dito, yung aking binili. O binook, I mean. So, yun. So, okay tayo dito dahil may private bathroom tayo at may private room. Ito yung itsura, oh. Grabe, ang ganda ng architecture, no? Wow, ang ganda. So, ito pala. Paano to? Push lang. Wait. Ang ganda guys, like literal. Ibang atake binibigay niya. So 302, 303. Sa pinakadulo daw tayo kasi 307 ngayon na-assign sa atin, diba? So ito pa yung 307. Ito. Ayan. 307. Let's go! Okay, tap na natin. Ayan. Wow! Ay, ang lamig! Tara na't pumasok sa ating kwarto. Wow! Ang ganda! Hindi ko in-expect na ganito yung room ko for its price. Ang ganda guys, literal. Okay. Ayoko munang sabihin kasi masyado pang maaga. Pero so far, i-rate ko siya ng 10 out of 10. Like literal na 10 out of 10. Para sa presyo, para sa location, at para sa itsura ng interior design. And kung ano pa mga pasok yan. Though dapat nga 9 out of 10 kasi ang layo niya talaga sa mismong city center ng airport. Pero hindi naman kasalanan kasi ng hotel yun, diba? Okay, so ngayon mag-room tour na muna tayo. Okay, so ulitin na natin yan. Simula't simula. Dito po, pagpasok. Ayan, nakikita niyo sa pagpasok. Meron tayo dito nalagyan ng keycard. Pero sila mismo naglagay niyan. Papel lang inilagay nila. Kaya hindi hindi card yung laging pwedeng nakalagay dyan. I mean, ano tawag dito? Na-mental block ako guys. So, ibig kong sabihin, kahit hindi yung mismong keycard nila ilagay nyo, okay pa din. Okay? So, ayan. Meron ditong remote ng aircon. Ay, 20 lang yung aircon. Ito todo ko yan. So, ayun na. Pumunta na tayo. Ito guys, pagpasok, ito yung makikita nyo. And, ayan o, tignan nyo. Pero syempre, dito muna tayo sa side na to. So, dito sa side na to, makikita nyo may TV, tapos meron dyang upuan, tapos meron ditong upuan ulit. Kaya lang magkaiba siya. So, ito parang pa-couch type na maliit. Tapos, ito pinaka-chair talaga. Tapos, meron dyang electric kettle. Meron ditong dalawang mineral water bottle. Tapos, meron ditong dalawang cup for coffee. Tapos, meron dong telepono.
Tapos ito ano to? Yung ref. Ang cute naman ng ref nila. Andyan. Tapos ayan, may pa TV dyan. Smart TV kaya to. But it's okay kahit ano pa man yan. So dito na tayo sa side na to. Ito pong side na to is yung mismong open cabinet. So wakas nagkaroon na naman tayo ng open cabinet. Ang tagal kong hindi nabigkas ang salitang open cabinet dahil puro closed cabinet tayo ngayon. So meron dyan pa bathrobe. Tapos ito, meron ditong pachinelas. Tapos itong mismong side table. Tapos ito yung bed na king size bed. Yes, king room po ito. Tapos ayan, as you can see, is meron tayo ditong salamin. Tapos ito na agad mismo yung sink. O, diba? Tapos ito may pa-tissue. Tapos dito sa baba, syempre, provided po dyan yung shower cup, sanitary bag, comb, toothbrush na dalawa. Tapos, bath soap, body lotion, and shampoo, okay? So, ayan, mayroon ulit dito salamin. Tapos, mayroon dyang socket. Plus, ito yung hair blower. Ayan, ayan yung hair blower, guys. Ay, hindi nyo nakikita ito. So, pumunta na tayo dito. Ay, may mas ililiwanag pa pala, guys. Nabubuksan pala ilaw na to. So, ayan po yung itsura talaga. So, maliwanag pala talaga dito sa kwarto. Kala ko madilim yung vibe. So, dito is, ayan, makikita nyo. Ito po ang toiletan. And meron tayong kasamang bidet. May bidet po siya kasama. So, makaka-jobs tayo ng maayos dito. Grabe, inisip ko po nasabihin ko sa inyo. Kaya lang, bakit? Bakit kailangan igahiya? Lahat naman ng tao dyan may jobs. Tapos, ito, ayan, nakahiwalay din yung shower area. So, ito, meron ditong, ano ba to? Tuwalya ba talaga to? O, yung parang nasa baba. Ay, hindi. Meron palang pambaba talaga. Ayun pala yung nasa pambaba nila. Oh. So, ayan po yung kanilang pa-towel. Tapos, ito yung kanilang pa-shower. Though, walang lalagyan or nawala lang yung lalagyan dito. Hindi nyo man lang nilagyan. Hindi nyo ba iniisip na dadating ako dito? Wow. Feeling. Alam mo naman kung sino para lagyan ng ganun. So, yun lang po ang itsura ng ating room. Hindi siya kasing laki ng room natin doon sa Phnom Penh o Phnom Penh. But, maganda. Okay? Maganda. Knowing na very popular tong Siem Reap na area compared doon sa mismong Phnom Penh o Phnom Penh. Okay? So, tara. Papakita ko pa sa inyo ito. Hindi pa tapos. Ang pag-room tour pala, mayroon pa pala dito ng pa-balcony. Wow! Ang ganda. So, doon pala sa likod may highway. Tapos ito. Ang ganda. Ang ganda. Nagagandahan ako sa kanya, guys. Okay, so ngayon, tara na at titignan pa natin kung ano pa ang mga possible nating magawa dito sa hotel. Kasi gabi na eh. Like, gusto ko na matapos tong pag-video kasi gusto ko nang kumain. Oh, nagreklamo na naman. Galing. Guys, so bago ko matulog at mag-transfer ng files, i-test muna natin yung bilis ng internet dito sa ating hotel. Okay, ito na. Yan, walang cut yan. Let's test it. Though hindi ako nag-expect ng malaki dahil hostel to eh. So baka 10 lang yan or 20. O diba, bagal pa nga. Ay! Oh, humigit. So, pwede na din. 21, okay na ako dyan. Kasi, for the price of the hotel, hindi din ako nag-expect. Saka nasa Cambodia ako. Wala ako sa Japan or Singapore, ganun. Okay. Sa upload, mabilis ang upload. Okay. Kumbaga, kahit pa paano itong ating hotel lumalaban kumpara dun sa mga iba nating hotel ng mga nakakaraang mga panahon, ganun. So, yun, at least, napakita ko na sa inyo yung bilis ng internet dito sa ating hotel dito sa Siem Reap. Okay, ngayon papunta tayo sa 4th floor at papakita ko sa inyo itong ACAS o Pool, Beach, and Bar dito. So, yeah, let's go up! Ayan, ito yung pool bar. O, diba? Ang ganda. So, walang katao-tao actually. So, dito madami kayo makikita upuan. Ayan. Diba? So, dito muna tayo sa side na to. Nabas muna tayo here para kapakita ko sa inyo. Wow! So, yun ang makikita nyo dito. O, diba? If ever, kung gusto niyo ng cheap price, at the same time, hindi ganun ka-crowded na hostel. Kasi hostel pala to consider talaga. Though hindi ko nararamdaman na hostel siya. Dahil usually kasi ang parang nasa isip ko kapag ka-hostel, di ba, parang maingay, madaming mga naglalaro, madaming mga nag-uusap-usap, may mga nakaupo dyan, nag-work from home, ganun dito wala. Hindi siya ganun ka-sociable na hostel. So, that's the right term. Ipakita ko naman sa inyo yung kanilang pool area. Yan. Okay, punta tayo doon. Ayan. Ito yung itsura, oh. Ganda yan. Ganda ng hostel type na to. Ayun, may mga upuan dyan. Siguro may banda dito kapag kagabi. Though hindi yan naririnig doon sa ibaba. Sa floor ko, kay 3rd floor lang ako. Diyan na shower area. Tapos ito, may mga upuan dito. Swimming pool din to. Ang galing naman, may pool dito sa tabi. Ito, may pool na maliit dyan na nakakulma. Tapos ito yung pinaka-swimming pool. Diba? And like what I have said, wala akong katao-tao dito sa hostel na to. Like, sa mga vlog na napanood ko, walang tao. Sorry. Then ngayon, wala pa rin talagang tao. At least napakita ko na sa inyo itong itaas. So, pumanik na tayo dun sa room natin.
And let's go. Hello guys! So ngayon, dito na tayo ngayon sa Phnom Penh. Bumalik na tayo here from Siem Reap. So dito ko na lang sa inyo bibigay yung aking quick review, quick verdict doon sa ating previous hotel, which is doon sa The Twist Hotel doon sa Siem Reap, Cambodia. And alam nyo, I'll be honest as much as possible dito sa review ko. And alam nyo, karamihan sa mga hotel na tuluyan ko, kung iraranking ko lahat, guys, nakakita nyo naman kung gaano tayo kadalas mag-travel, diba? At lahat talaga kahit sa ibang bansa, isa po yung The Twist Hotel sa nasa pinakababang side. Okay? So, bakit ko sinabing pinakababa? Number one, nung nasa bandang intro pa lang tayo is, diba sinasabi ko sa inyo, grabe, huhusgahan ko tong ano na to, ang ganda, ganyan. Pero, during the time na nagstay ako doon, meron akong mga iba't ibang mga na-encounter and kung ano pa man na mga rason. So, number one is, merong smell something akong naamoy sa elevator nila at sa hallway. Hindi ko alam kung anong klaseng smell yon, pero iba guys na smell eh. Hindi naman sa food nila, hindi naman smoking na smell, hindi naman ano, parang medyo luma o medyo parang alam mong hindi nalilinis. Parang ganung part. So, yun. Ginawa ko lang yung video din na to, just in case, kung naghahanap din kayo ng super budget talaga. Ewan ko baka nung time ko lang yun nangyari ha. Hindi ko alam kapag kung may mga naka-experience na sa inyo ay walang ganung klase. So, yun. Isa yun sa mga nagpabigay ng factor kaya bumaba ang perfect 10 ko nabigay doon sa The Twist. Number 2 is yung paglilinis nila ng hotel room. Hindi ganun kalinis-linis na hotel room ang binibigay nilang service. I mean, di ba usually kapag ka naglilinis ng hotel room is papalitan yung mismong tuwalya, ganyan. Though, yung sa akin, hindi nila pinalitan yung tuwalya, guys. Di ba usually pinapalitan yun? Though, nag-request na lang din ako talaga. Sabi ko ganun, can I change my towel? Saka sila nagpalit ng towel. Eh, normally naman, di ba, parang kapag ka nagpapalinis ka, dapat talaga totally nililinis, di ba? Next na reason is medyo maingay. Medyo maingay kapag kagabi. Hindi dahil sa bar. Kasi doon sa The Twist, diba, sa Tok-Tok may bar siya. Pero hindi yun yung ingay eh. Ang ingay niya parang nagmumula sa tubo. For example, itong kisame. Ito, nakikita nyo itong ceiling na to. Meron diyang mga nakatubo-tubo. Kunyari yung CR dun sa taas na floor, diba? Meron diyang mga nakapaloob na tubong ganyan. Pero ito, hindi nakikita. Pero naririnig ko yung daloy ng tubig. Ewan ko siguro masyado lang akong pagod ngayon at gusto ko siguro na super tahimik lang talaga ng room ganyan. Naririnig ko. At the same time, merong parang generator ng tunog ng gabi. So, nung unang gabi ko, iniisip kong ganyan, okay, baka mamaya walang kuryente, tas may pa-generator yung kapitbahay, o sila, o kung ano pa mang machine. Pero sa buong stay ko, ganun. Sa buong stay ko, buti na lang, sa bandang unang part, mga first 15 minutes siguro ng tulog ko, pag gumagawa ako ng tulog, is nun ko lang naririnig. Then after nun, ala na, tulog na ako talaga magdamag, ganung level. So, yun yung mga factors kung bakit parang feeling ko bumaba yung rating ko sa kanya na medyo ingay, yung paglilinis nila, and yung sinasabi ko sa inyo ng mga iba pang reason, yun. So, i-rate ko yung hotel ng siguro, to be fair, 7 out of 10. 7 out of 10 ko siya i-rate. Kung in terms of budget, okay na okay siya. Napakadaming room na ino-offer sila. And may possibility din na hindi nyo kukunin yung room ko na masyadong malaki. Yung medyo maliit na room na solo room na may private bathroom, then pwede din. Baka mamaya nasa lower floor kayo at hindi nyo marinig yung mga ingay, ganung level. Or kung gusto niyo yung hostel type na merong bunk bed na double deck, ganyan, meron din silang in-offer na ganun. So, depende na sa inyo. Yung link ilalagay ko dyan sa baba. And also, kung ibubook nyo yung hotel na to is yung link na sa baba. And also, you can use my code IBAN5 off para magkaroon kayo ng extra 5% of discount, okay? So far, okay naman siya. Nung nagre-research ako sa lahat ng mga blog and vlogs. Vlog as in yung mga article at tapos mga vlogs. Isa siya sa pinaka-nire-recommend talaga ng mga vloggers at mga vloggers. So, feeling ko, nung panahon ko lang, yung may amoy-amoy na ganon, tapos yung ingay, or laging mangyayari, or kung ano pa man. Kaya lang, ngayon kasi gusto ko maging honest sa inyo. Kasi gusto ko honest yung mga reviews ko eh. Baka mamaya kapag nag-check-in kayo, ganon pa din yung mararanasan nyo, tapos sinabi nyo, ay, nirecommend ni Ivan niya, tapos ganito naman pala. So, gusto ko lang kahit paano is, kung ano yung totoong na-experience ko at kung ano yung talagang possible na maranasan nyo, ay sasabihin ko sa inyo o mararanasan nyo, okay? So, yun lang naman. Gusto ko lang sabihin sa inyo na so far, kung papipiliin ako, kung babalik ako sa hotel na yon is siguro hindi. At mag-check na lang ako ng ibang hotel dahil nga ayoko nga yung maingay kapag kagabi. But okay naman kasi. Baka mamaya nung time ko lang talaga, okay? So, yun lang talaga yung factor. Kasi sa budget, super mura talaga niya, guys. Super mura at super ganda na ambience sa loob at yung interior design, ganyan, okay? So, yun lang, guys. Maraming salamat at abangan niyo pa ang mga susunod kong videos dito sa Cambodia, okay? So, yun lang.